Okay mga kapatid, meron po tayong panonoorin ngayon. Ito galing po sa SMNI DZAR mga kapatid, 1026 News. Ito napaka-real talk nito, no? Mabagal na pagtugis sa mga korap sa gobyerno pinuna. Yan, pag-usapan po natin yan. Diretsahan na po tayo mga kapatid. Ayaw na ho natin ng mga paligoy-ligoy. Bakit nga ba ang bagal dito sa Pilipinas? Basta mga korap, mga magnanako ng mga sobrang laki, mga bilyon-bilyon, hirap-hirap pulihin, ano? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, i-play na po natin. Kaya itong ginagawa ni na Marcos Jr., itong kanilang gobyerno in terms of going after the corrupt, hindi ito kapanipaniwala. Bakit ko nasabing hindi kapanipaniwala? Kasi kung makikita ninyo, kung siyang bilis nilang habulin yung mga kalaban nila sa politika. Bigyan kita ng examples, unang-una dyan, si dating Pangulong Duterte. Napakabilis nilang illegally in-arresto nila against his will, dinala sa The Hague. Tapos wala pang malinaw kung ano talagang ikakaso nila. Wala nga mga ebidensya, parang 3 lang yung lumabas. Diba? Tapos sa dahig pa, meron naman dito sa Pilipinas. Ang bilis pa nilang dinakip. Samantalang dito, kitang-kita na, huhulihin na lang nila yung mga kurakot. Nakaalis pa. Inaakusahang kurakot. Di sana magpaliwanag sila. Hindi yung magre-resign sila. Tapos, wala na. Balik na naman sa Duterte issue. Ganun na nakikita natin ngayon. Ang bilis, ikalawa, yung sa kaso ni dating Representative Tebes. Nagpunta pa sila mismo sa East Timor para hanapin si dating Representative Tebes. Nandyan yung ginawa nila na pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasama yan. Napakarami pa. Mga kalaban nila sa politika, they're very fast. They're very swift in terms of using the law para habulin itong mga to. Pero pagdating sa kanilang mga kaalyado ay siyang bagal. Look at, for example, where in the world is Zaldico? May mga unconfirmed reports na si Zaldico nasa Spain daw, nasa Singapore, nasa kung saan-saang bansa. Bakit hindi na kaagad ito filean ng kaso given na may mga ebidensya na, of course, pending yung investigasyon ng ICI, bakit hindi na kaagad filean ito ng kaso para mapapalik na dito sa Pilipinas? Yung ICI nga hindi naman nila pinapakita kung anong nangyayari dun sa loob. So hindi rin natin alam kung anong investigasyon yung nangyayari. Hindi ba? So bakit hindi kina-cancel ang passport? Remember that itong mga powers na ito, halimbawa sa pagka-cancel ng passport, yan under yan sa kapangyarihan ng isang presidente. Palike po mga Bakit kapatid. hindi gamitin ni Marcos Jr. yung kanyang kapangyarihan to account for accountability purposes para sa mga taong ito? Pero pagdating sa kanilang mga kalaban sa politika, siyang bilis nila. So napapakita dito mga kababayan, yung tinatawag sa ating bansa na two-tiered justice system. Kasi alam mo, yung sinasabi ng two-tiered justice system, sinasabi nila na, ibang hustisya sa mahihirap, ibang hustisya sa mayayaman. Sa kaso nitong two-tiered system na sinasabi ko, iba. Ito'y nakahaluan ng politika. Pagka Duterte, ang bilis nilang inaaksyonan kung ano man ang gusto nilang ibintang. Pero pagkakampo nila, ang nagkakaproblema, kahit pumunta ka sa ibang bansa, okay lang, normal lang, tinuturo na, pero nakaalis pa rin, hindi na-cancel yung mga passport. Ang matindi niyan, tagapagsalita talaga nila si Manang Claire. Hindi na si PBBM o para sa Malacanang yung pinagtatanggol. Parang overall na si Manang Claire magtanggol, kahit kay speaker. Pagkakaalyado ka, protektado ka. Kapag ka ikay kalaban, ihahabulin ka nila. Aray ko, sakit sa Gaano kalaki ang epekto ng korupsyon sa isang bansa, sa ekonomiya ng isang bansa? Kasi na-topic na rin natin ito nitong mga last past natin ng mga panayam na sinasabi rin ng ilang grupo na wala nang masyadong epekto yung korupsyon kasi kumbaga nakasanayan na sa atin. Pero sa kabuuan ba, may epekto ba yan sa ating ekonomiya po pag talamak na yung korupsyon na nangyayari? Sabi nga nila, yung mga taga-ibang bansa gusto mag-invest dito. Pero dahil nga sa korupsyon, nalalaman nila yung mga balita. Siyempre, mag-i-invest ka, mayamang tao ka. Aalamin mo muna kung okay ba tong Pilipinas. Ngayon, dahil nga sa nalalaman nila na itong Pilipinas kung mahal,
may mga kurap-kurap, naku, hindi na ako mag-i-invest dyan. Bakit pa? Kurakot na ngayon, huwag na uy, doon ako sa Japan. Yan. Ngayon, kung tatanga-tanga ka, bahala ka, invest mo din. Puro issue na nga ng mga nakawan dito sa Pilipinas eh. Tapos niyayanig pa tayo ng mga lindol, bagyo, baha, no? Sunog. Hindi pa rin ba tayo nagtatanda? Hindi pa ba tayo nagigising? Pinapakita na ho sa atin yung mga nangyayari. Ayaw ko. Wala eh. Okay, tuloy tayo. Yung aking anak bibili doon ng suka. Okay, tuloy tayo. Alam mo, Admar, kasi ang korupsyon, malawak ang epekto nito sa isang ekonomiya. Marami itong pwedeng pagdaanan ng mga channel, no, at iba-ibang mga mekanismo kung paano ito nakakaapekto sa isang ekonomiya. Bibigyan kita ng ilang mga halimbawa, no. Sa kaso ng paggastos ng gobyerno, so kapag may korupsyon doon, ang nangyayari dito is ang taong bayan ang nagsasuffer kasi taong bayan ang magbabayad ng korupsyon na yon in the form of higher taxes, no, mas marami silang buwis na babayaran, in the form of reduced or inefficient government services. No? So may ganong epekto yan. Of course, alam naman din natin na nakita natin dun sa kaso ng flood control na may mga nakamamatay ang korupsyon, Admar. No? Nasira yung mga flood control dahil sa korupsyon. Ang nangyari, may mga kababayan tayong namamatay at nakaka-apekto rin yan sa ekonomiya. Kasi bakit? Sa isang lugar, halimbawa, bumigay yung flood control, ang nangyayari dyan is that leads to reduced employment. No? Kumbaga yung araw na yun sana, may pasok sana, gumagalaw at gumagana ang isang ekonomiya, dahil bumigay yung flood control, nawalan ng pasok, no? Nawalan ng trabaho dun sa isang lugar na yan. Pwede nga, di ba, kahit isang araw lang umabsent, marami nang pwedeng mangyari, marami nang pwedeng masayang sa isang araw, 2 araw. Sabi nga ng gano'n ng taga-Japan malaki daw ang nasasayang sa isang araw ng traffic sa EDSA. How much more kapag kabaha pa? Dili na makapasok sa trabaho. Diba? Di mas malaki. Paano pa yung mga Jollibee, McDo, etc. na naaabutan hanggang bubong, 7-Eleven, at kung ano-ano pa, diba? Kawawa naman. Sa isang halimbawa, sa kaso ng mga ilang bayan sa Bulacan, perennially na binabaha sila dahil bumigay yung flood control, laging walang pasok dun sa lugar na yun. So nakaka-apekto yan dun sa local economy. Sa halimbawa rin, Admar, sa kaso ng sa stock market, no? Kasi ang nakita natin dito sa kaso ng Philippine Stock Exchange is magbuhat nung umupo si Marcos Jr., nakita natin na yung trend mismo, yung pangkalahatang galaw ng stock market natin is pababa. No? Sabi nga daw ng nito lang parang nung simula nung napag-usapan yung mga flood control, parang ilang weeks na ba? O di ko maalo yung balita Sabi ng ganun bumagsak daw yung stock market, etc. Tapos biglang bawi na fake news pala yung nakita niyo. Ano yun? Parang nasan doon yung totoo? Fake news ba yung pagbagsak ng market? O fake news gusto nyong gawin na pagtakpan yung katotohanan na may nangyayaring hindi maganda dito sa Pilipinas? O yung iba nga, binawi na ngayon sa Korean ba yon? Ayaw na nila mag-invest dito, no? Tapos, isisisi na naman sa Duterte. Ito nga si Remulla, imbis na nakikita na bilyones, 100, 200, ewan ko kung ilang bilyon pa yung mga itinuturo doon kila Saldico at Tambaloslos. Tapos gusto nyong imbestigahan kay BP Sara na 100 million na naipaliwanag naman. Hindi siya tumatakas pinapaliwanag niya Pero yung bilyon ng usapan, umalis na ng bansa at ang nakapagtataka na ipagtatanggol pa no taga-kabila. Paano nyo yun nasisikmura? Sabagay, pera siguro talaga, no? In fact, gusto ko rin i-connect yung Admar nga dito sa sinasabi nga nila na pagbaba ng pagbagsak ng stock market. Kung titingnan natin, Admar, from today until this time last year, ang ibinaba ng ating stock market is 18%. So 18% ang ibinaba, ang nalagas na value. At may attribute natin ito in a very large part sa perception ng mga investors sa ating bansa. Kasi alam mo, Admar, before Marcos Jr.,
And even before COVID, hindi naman ganito ang perception ng mga investors sa atin. And by the way, when I say of investor, sa kasong ito, I'm referring Admar dun sa mga nag-i-invest sa stock market. Kasi kaiba ito dun sa sinasabing foreign direct investment. Pinag-uusapan dito is portfolio investment. Makikita natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, and specifically bago mag-pandemic, ang ganda ng takbo ng stock market natin. Naman. In fact, nakarating tayo sa pinakamataas na level Wow. ng Philippine Stock Exchange nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umabot po ito sa 9,000 points. Eh, bakit ayaw ibalita yan ng mga bias media? Mataas pala noon. Ang nakikita natin ngayon, tumaas ang ratings ni PBBM sa Cebu. Tumaas ang ratings ni BM. Nakakatulong ba to? O nagma-mind conditioning na naman ho kayo? Oo, tumaas. Sige na, hayaan nyo na yun. Pero please sir, mga ma'am, patingin naman kami ng mga nagawa ng gobyerno. Yung totoo. Kasi minsan, sabi ng sabi pero wala naman kaming nakikita. Ang daming ghost project tapos ang topic nyo puro BP Sara. Naman. Alam nyo kung matino naman itong gobyerno natin, bakit hindi natin i-vlog, di ba? Pero wala naman kasi tayo nakikita eh. Salamat sa tulong, pero meron pang mas maitutulong kung hindi nyo kinukurakot ang pera ng Pilipinas. Nasaan na po? Nasaan na yung mga pinagbibintangan? Wala na. Nagsialisan na ba? Tapos putik, balik na naman kay BP Sara. Hindi ba nakakahiya niyan sa inyo? Babae yon, tapos kayo puro matatanda na kayo, puro BP Sara pa rin ang ano nyo. Naman, Pilipinas kong mahal. Oh my God, we'll be back again.